Pagdulog natin sa pagdulog natin sa ating Diyos na buhay, ay inaanyayahan ko ang bawat isa na dumako o pumunta sa Salmo, awit 5. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Nandito pa po tayo. Purihin ang Diyos. So, meron na po tayong sounds. Are we good? Yan. Doon po tayo sa awit 5. Praise the name of the Lord. God is good. Amen. At maganda po ang ating araw. Ang sabi nila ang haring araw. Buti lang ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesus ay hari ng mga hari. No? Bagamat siya ay haring araw, merong mas hari sa Kanya na nagbibigay talaga ng magandang araw. Amen? Amen. Kaya creation lang yan. So, nandun na tayo sa awit 5. Purihin ang Panginoon. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko. Sapagkat sa iyo ako'y nananalangin, O Panginoon. Sa umaga, ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga ay naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Ganun po ba tayo? Ang ating ugali? Sabi dito, sa umaga, tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga ay naghahanda ako para sa iyo. Hallelujah! So, naghanda ba tayo kanina? So, ako, guilty, hindi handang-handa. Although, naghanda din. Pero hindi handang-handa. Ah, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan na hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog, ang kasamaan. Ang kasamang, ano ba? Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Sorry, ang hambog ay hindi makatatayo sa iyong harapan. Kinapopuotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan at iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mamamatay tao at manlilinlang. Ngunit ako, sa magitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong buhay. At sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Hallelujah! Pumasok tayo sa templong banal ng ating Panginoon. Bagamat sabihin natin, iba ang templo na totoo, pero ito'y physical temple din. Kasi, paano ka papasok kung walang physical na papasukan? Di ba? Papasok ka spiritually, okay, pwede rin yun. Pero paano naman tayo magsasamba together kung walang templong sambahan o walang isang lugar na designated and consecrated for God's purpose of worship with the assembly. Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katwiran dahil sa aking mga kaaway. Tuwirin mo ang iyong daan sa aking harapan sapagkat walang katotohanan sa kanilang bibig. Ang kanilang puso ay pagkawasak. Ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan. Sa magitan ng kanilang dila ay nanlilinglang. O Diyos, ipapasan mo sa kanila ang kanilang pagkakasala, sa kanilang sarili mga balak ay hayaan mong mabuwal sila. Dahil sa marami nila mga pagsuway, sila'y iyong palayasin sapagkat silang laban sa iyo ay suwail. Purihin ng Diyos itong panalangin na ito na hindi naman pinakinggan ng Panginoon dahil siya mismo ang nagpasan ng kanilang mga kasalanan at ating mga kasalanan. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo, hayaan mo silang umawit sa kagalakan. So yun yung prayer request na tayo na nakikirequest din. Amen ba?
At sila naway ipagsalangsang mo, at sila naway pagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Praise the Lord! Hallelujah! 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 So, siguro naman tayo ay tapat. So ako, hindi ko masasabing 100%. Umiibig? Hindi ko rin masasabing 100%. Sino magsasabing 100%? Magagawa. Rapture ka na no? Ano? O, sige, anyway. Ah, purihin ng Panginoon. So, nandito tayo upang umawit sa kagalakan, magsama-samang magpuri, magbunyi sa presensya, kadikalaan, kabutihan, katapatan, pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Patuloy lang tayong sumamba at manatiling nagpupuri, papasalamat sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. So this is just the cause of celebration. Amen. Hallelujah. Tayo'y mag-opening prayer muna. Ha? Tapos ng kanta. Praise and worship. Tayo yung umawit sa Panginoon muna. Hallelujah. Ay, akin na. Yeah. Purihin ng Diyos sa tayo lahat tayo umawit. Eh. Handa na po ba ang lahat na ito ang mula nang inatake ako, ito ay yung unang pagkakataon para ako ay magpaawit sa Panginoon. Puri ng Diyos. ah, ah. Puri ng Diyos. Hallelujah. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang Jesus ay papupurihan. At ng mga bansa, sila ay nagdiriwang, hahayag ang iyong kadakilaan, ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Yes, Lord. Lahat ng mga ginawa'y sasambitin. Ang katuwiran sa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, ang galang sa papupurihan. At ng mga bansa, sila'y nagdiriwang, hayag ang iyong kadakilaan, ang ngalan mong banal sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang katuwiran ang pag-ibig nasa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, ang kayang susay pupurihan.
at ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Hayag ang iyong kadakilaan, ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Yes, Lord. At ang iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang katuwiran mo ang nasa pagsikat, sa paglubog ng araw. Ngalan mo, Jesus, ay pupurihan. At ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Hayag ang iyong kadakilaan. Kilaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Nawalan. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaya-ayat kawili-wili. Nasambahin ang ngalan niya. Kaya-ayat kawili-wili. Nasambahin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaya-ayat kawili-wili. Nasambahin ang ngalan niya. Kaya-ayat kawili-wili. Nasambahin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Hallelujah. Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you glory. Hallelujah. Purihin ka namin. Purihin ka nga po, Diyos. Purihin ka nga, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mula sa pagsikat, O Lord, hallelujah. Hanggang sa paglubog nito, Lord, kayo lamang ang aming pupurihin at sasambahin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Lord. Walang ibang Diyos na nagmahal kundi ikaw lamang, O Diyos. Yes, O Lord. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmahal. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ko ay natubos sa kasalanan.
sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ikaw pangalan aking itataas, Panginoon Jesus, aking Diyos, inaalam sa'yo aking lakas. Yes, Lord, walang ibang nagmahal sa akin. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Nang sa'yo ay natamo dahil sa iyong tanging pagmamahal. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoon Jesus. Inaalay sa'yo aking lakas. Ikaw at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, naalay sa'yo aking lakas. Hari at tagapagligtas, banal na pangalan, aking itataas, Panginoon Jesus. Inaalay sa'yo aking lakas. So, inaalay sa'yo aking lakas. Inaalay sa'yo aking lakas. Hallelujah. Panginoon, purihin ka, Panginoon, purihin ka, Diyos, purihin ka, aming Diyos, banal mong pangalan, O Lord, aming sinasamba, pinapapurihan, hallelujah, yes, Lord, hallelujah, kayo nga po ang Panginoon, nagtubos ng mga kasalanan namin, O Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Pinatunayan mo ito, Lord, sa krus ng Kalbaryo, Lord, na inyong tinahak, namatay. Hallelujah. At sa ikatlong araw, kayo ay nabuhay. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tunay nga kayong hari.
Tunay nga kayo, Lord. Hallelujah. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Kaya sasambahin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Lord. Hallelujah. Buong lakas namin, O Lord. Buong pagsamba at buong papuri ay patuloy namin, O Lord, inaalay sa inyo sa umagang ito. Purihin ka, O Lord. Sambahin ka na may gawa ng langit at lupa. Diyos namin noon at ngayon, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa inyo ang papuri, sa inyo ang pagsamba, at kaluwalhatian, buong kapangyarihan ay patuloy namin inaalay sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sa inyo ang aming pagsamba. Samahan mo nga po kami, Lord, hallelujah, sa umagang ito, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, sa aming pag-celebrate, sa huling hapunan, O Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito ay unang linggo ng February, O Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Hallelujah. Lord, punuin mo ang sambahan na to, Lord. Ang paligid ng sambahan na to, ng inyong kapangyarihan, ng inyong pag-ibig, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Punuin mo ng pagsamba at pagpapuri ang buong sambahan na to, Lord. Hallelujah. 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 Hindi ka tumitingin sa dami, Lord, kundi sa puso, Panginoon, sa nilalaman ng aming puso, na kami sumasamba at nagpupuri sa inyo sa umagang ito, O Lord, sa inyong kapangyarihan, kapurihan, at kaluwalhatian. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin na. Purihin na Yahweh. Purihin si Yahweh. Amen, amen, amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo mo muna po. Tuloy-tuloy ko na to kasi mahirapan na akong ano. Pasalamat ako sa buong isang linggong to. Unang-una, pasalamat ako sa Panginoon. Ayaw kong magpatotoo ng hindi pa ako nagpapaawit dahil iiyak ako eh. Kaya sabi ko, prayer ko kaninang umaga, sabi nga ni Pastor, prepare ba kayo ngayong umagang to? Sabi ganun. Ako prepare, kahapon pa. Puri ng Diyos. At ito, sinisipat-sipat niya yung bagong pulpito natin. Puri ng Panginoon at unti-unti magkaroon na ng pagbabago yung church natin. 2020. Pinakauna yung pulpito. Siguro susunod na ano yung course na, hindi yung course natin. Pwede rin ako. Anyway, pasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, naglakad kami ni Eliseo doon sa Double L. Nakasalubong namin si Eleanor. 4 na anak niya. Dala niya yung baby niya. Sabi ko, uy, kakaiba yung baby mo ngayon na. Babae siya. So, meron na siyang 2 lalaki, 2 babae. Sabi, oo nga eh. Narinig nga namin, narinig daw ng mga anak niya na nagda-drums daw si Shani. Nagpa-practice ng drums. Nagyayaya daw yung mga anak niya. Eh, siyempre, nung 3 nga, hirap na hirap siya. Ano, kaya 4 na, hindi na niya lalo alagaan. Puri ng Diyos, malakas siya, masaya siya, at nandiyan pa naman ang mister niya. So, kahit na ganito ang kalagayan natin, eh, meron pa rin tayong napapasaya ng mga tao, di ba? Sa pamamagitan ng pakikipag-uusap natin. Pangalawa, praise God, at yung isang pastora dito sa Kasiglahan, pastor siya, namatayan siya 6 months ago ng mister. Eh, sabi niya, doon kasi ako gusto ko lumabas naman. Eh, sabi niya, diyan na lang tayo ate, sabi niya gano'n. So, dito kami. Mula bago mag-1 hanggang bago mag-6 siya nakauwi. Nilahad niya sa akin yung marami siyang mga hinanakit na inano sa akin. Nakapuri ng Panginoon at yung comfort ng Panginoon at divine healing at divine wisdom and knowledge ay naipag-pray na namin. Pareho kami nag-pray.
Pare kaming dalawa. Kami lang dalawa, walang maingay. Si Eliseo, sabi, ganun pala si tatay maghilik. Sabi ko, ay, ganyan maghilik yan. Kaya hiwalay na kami hinigaan. Sabi ko, ganun. Kaya, puri ng Panginoon. Hindi nga lang, ayaw ko lang munang yung anuhin yung ano ko ba. Nakita ko yung sa post ni Carna na meron siyang pinost na imbis na diniretso yung mga katawan, ginano, lalong namatay kasi nag-fracture pala yung mga ano. Ayaw ko yung ganon. Kaya nung pumunta ko dun sa RHU, sabi, kailangan daw ng referral ng doktor, kailangan, wala naman kayo sakit nanay, sabi sa akin. Ay, yung pala yung mga ano, yung hindi na talaga dalawa na ang ko, dalawa na ang meron nang nag-aaka, yung pala yung mga inaano nila. So, ang ano ko lang daw, exercise lang. Exercise ko lang yung pa ako. So, nakakalakad naman ako. Nahiya lang ako na, ay, natakot lang ako maglakad. Ako lang mag-isa. Pero nakakalakad ako. Nakakalakad. Nagliikot na kaming ganun. Puri ng Panginoon at itong February ay nakapagpaawit na ako. Puri ng Panginoon. Sana magiging tuloy-tuloy na to. Yun na. At ang nabasa ko sa aking pagbabasa ay nasa Marcos na ako, Marcos chapter 5. Yun naman yung pagbabasa ko ng Biblia. Puri ng Panginoon. Kayo naman. Okay lang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ay gusto magpasalamat sa Panginoon for the longest time. Alam niyo po ba na anniversary natin ng Lord of Glory Worshipers Assembly ngayong araw na ito. It is always the first Sunday of the month. So, we do not celebrate it the way na sineselebrate natin. No, nag-invite tayo, nagpapakain tayo. No? We just celebrate it the regular celebration. Kaya, yun ang first Sunday. At ilang taon na tayo? 23, tama. Mas mabuti pa yung na-stroke kaysa yung na-arthritis. Mas natandaan nung na-stroke kaysa sa na-arthritis. Para matandaan nyo, 2002 tayo. Papalagay ko yun sa logo para hindi malilimutan yung logo natin. Yung may blue doon, lalagay ko doon 2002. Pero gusto ko verse sana. So, iniisip ko pa, yung papaanin ko ulit yun papa-remake ko yung logo. Meron yung blue dito. Dito nakalagay Lord of Glory, di ba? Ano sana ba yun? Saan yung ginawa pinaprint ni Shani Boy? So, si Jay siguro pwede pa niya pwedeng may paraan doon. Di ko alam kung ano yung app na ginawa ni ano doon ng ating kapatid. Ito yung logo natin, di ba? This is, ipinalitan natin Una, ang logo natin ay yung hindi yun ang first. Yung first, yung pabulusok yung, sabi niya yung dove, ayaw niya ng pabulusok yung dove. Ayaw niya, gusto niya gentle ang dove, di ba? Pagka dadapo, gentle. Nauuna talaga paa, hindi nauuna yung ulo. Kasi yung nakauna yung ulo yan. Sponsored yan ng drawing natin ng kapatid na Ryan. So yun, pero for the longest time, hindi ginagamit natin. Lagi ako nagpa-print. Hanggang sa naisip ko, dahil ang gusto kong konsepto talaga, hindi naman nakikita yung talagang cross lang Kaya yan ang ginawa ko. Kasi ang cross, past na tayo dun Di ba? Tayo, namumuhay sa banal na espiritu tayo Kaya mas sa akin, mas ano yung dove. So, nagkuha na lang ako ng picture sa internet. Kaya yan ang pinicture ko. Anyway, sabi niya, parang wala talaga kayong logo niyan. Sabi nung kapatiran natin sa kabataan natin sa area. Kaya yung kabataan ni Pastor Marjorie. Kasi ano din siya, involved din siya sa mga pagganyan-ganyan. Parang si Allen, di ba? Kung hindi man, kasi law ang kinukuha niya, maano siya, mahusay siya sa pag-ano ng computer. So, sabi niya, gawa kita, Pastora. O sige, gawa ka. Tapos hanggang sa nag-revise kami, nag-revise. Ito siguro mas gusto ko to. Tapos sabi ko,
gawin mo yung blue, gawin mo pa circle, tapos doon mo lagay yung Lord of Glory. So, it turned out yung AG, the Assembly of God, kailangan nasa ilalim ni Jesus, di ba? So, nandyan yan. At syempre, nandun pa din yung emphasis ng dove. Kasi tayo, mga Pentecostal tayo eh. Talagang nananangan tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi nga, we walk by the Spirit, di ba? So, yun kaibahan natin sa Baptist. At yun kaibahan natin sa ibang evangelical. Ang talaga, we walk by the Spirit. Minsan nga naging extreme naman yun. Sabi niya, as the Spirit leads, pero hindi niya alam, Espiritu na lang niya nagli-lead, di ba? Kailangan talaga, iba talaga yung sensitivity mo pagka kilos naman. So, symbolical yan of the dove, the Holy Spirit. In olive, yan yung symbol ng faith na binigay sa atin. The, 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 yung, yung sinag, yung glory ng Lord. Kaya nga Lord of Glory tayo. Di ba? Tayo ay talagang tumitingin lang sa glory ni Lord. Kapag hindi nakaka-glorify kay Lord, alam natin, mali yon. So, and of course, ang faith natin, nasa finished work ni Jesus sa cross. Without the Calvary, without the payment, redemption of sin on the cross, our faith is, sabi nga null and void. Useless. Kasi walang um, matibay na pundasyon. Hindi pwedeng nananampalataya ka lang. Ano sinasampalataya mo? There must be a sure foundation. Kaya nga si Jesus ang sure foundation, di ba? So, yan yon. The finished work of Jesus. At siyempre, ito tayo, the assembly. Tayo ay nilulukuban ng Trinity. Di ba? Si Jesus, Holy Spirit, of course, the whole is the head, the Father. Kaya, nandiyan tayo, no? At ito yung pangalan natin, Lord of Glory Worshipers Assembly. At natuwa nga ako dahil kahapon, ang haba ng discussion namin ng aking pamangkin, ay at least, sabi ko, na-quote ko tong, sabi ko, ang talagang mahalaga sa pag-worship, we worship God in spirit and in truth. So, kasi yan ang ating verse, Bible verse. So, inisip ko, Bible verse, and siguro maliit na lang yung 2002. It was founded on 2002. So, yan ang... So, i-stick natin yan. Magkaroon tayo sticker at lalagay natin dito. Kaya kung kayo'y nakasama sa amin sa worship doon sa kabilang AG, sa ano pangalan ng local nila Pastora Margie Gina? New Hope. Sa New Hope. Sa kanya ko to kinuhang konsepto. Sabi ko, saan ka nagpagawa? Ang dami kong hinatanungan. Napakamahal. Kasi yung pinapagawa ko pala fiberglass. So that is very costly. Kasi hindi ka makakabili ng pira-pirasong ganon. Kailangan buong cut. So, sasayang yung buong fiberglass. Unless na lahat yun, ipa-frame mo as fiberglass. So, this is very sturdy and it will last long kasi, stainless. At ito naman, ay pwede naman palitan any moment kung mabasag. Pati na rin yung ating support. So, nagkaroon dito para sticker lang. Sticker ng ating logo. Or palagay natin ng pwede ring cross. Kaya lang talawa kasi pag cross. Pero kasi, pagka may cross kasi na ganyan, kikita rin naman sa logo yung cross. Kaya okay na rin yun nandyan. Dapat pangalan. Anyway, praise the Lord. Hallelujah. Ang lang dito, kasi nagsukat kami ng height. Siguro hanggang dito ko. Kaso sabi ko, pero naisip ko, sir, pwedeng palagyan ng gulong. Kasi siyempre pag stainless, mabigat yun. Alam ko. Kaya kailangan movable. Okay. So, lalo siyang tumaas hanggang dito siya. So, ayaw nila. Alam mo naman, halos 3 inches lang naman taas sa akin ni Bena. Nonoy naman, 2 inches lang. O, di ba? Anyway, sabi ko hindi. Kasi inisip ko, kahit tumaas siya, pwede ka naman magpagawa ng step up na ganito ka height, which is about 6 inches. So, tama-tama. So, inisip ko, binaba ko na lang, di ba? Kita-kita niyo ako. Tsaka kitang-kita niyo naman ako, hindi ako nagtatago, di ba? Sakto siya, di ba? Praise the Lord. Noong una nakaangat, kaya so, nandito siya. Ayaw nila. Nalulula sila.
Sabi ko, di ba pagka nagbabasa kayo, sabi niyo, tapos inaasar niyo ako, ang baba naman kasi nitong pulpito natin, di ba? O ngayon, sabi ko, tingnan ko kung yuyuko pa kayo, di ba? Salamat sa gift. Anyway, talagang ano na siya, due. Actually, so kung ilang taon tayo, halos yun din ang taon ng kahoy na yan. Kita nyo naman, hindi nasira. Pero wag niyong aangatin puro. Kasi pag inangat yan, naghihiwalay na. And it is a gift. It is a gift from Brother Nonoy. Not that Nonoy. Si, the Pogi Nonoy. Si Nonoy. Siya, Pogi, pero mas Pogi Nonoy. Si Nonoy Vic. Nonoy Vic Paliones. Na pumunta na po sa probinsya kasi nung umalis sila dito, nagpunta sila sa probinsya. Anyway, siya yung isa sa mga pioneer natin. Siya din halos ang nag-remake, nag-improve nung baba. Pinalis ko sa kanya yung lababo, nagpalagay ako ng lababo sa, kung ano-ano. Kasi siya ay plumber. Pero marunong din naman siya sa ano. Anyway, God is good, di ba? This is a gift. Salamat sa gift. Inspiration. So, pangalawa ay nagpasalamat tayo dahil nagkita-kita kami mga kapatid ko kasi umuwi nga yung kapatid ko sa Ireland. Tapos, kasama din yung kanyang pangalawang anak na nasa Malta. So, yun. Ang isa sa mga pasalamat ko sa Panginoon ay sabi ko, ikaw ba nung naoperahan sa puso, nag-pray ka? Hindi ako nag-pray. Ano ginawa mo? Sabi ko lang, Lord, bahala ka na sa akin. Okay. Ang ibig sabihin pala, ang ibig sabihin niya, hindi niya inask na, iligtas mo ako dito, pahabain pa. Hindi, sabi lang daw niya, ay, nag-pray ka. Yun ang, tapos nag-isip, nag-pray ka. Ibig sabihin, nakipag-usap ka kay Lord. Sabi niya, bahala na kayo. Kung gusto mo papahabain, ang buhay ko, nasa sa'yo, it's up to you. So, in-entrust niya yung sarili niya sa ganong kalagayan. Kasi, ano talaga siya eh, apat na barbula ng puso niya, apat na ugat na going in and going out ng puso niya, barado lahat. Kalahin mo yun? Buti nakakaabot pa siya ng ganon. Bigla na lang siyang bumagsak. Kaya pala sabi niya, maglalakad siya, hinihingal siya. Hindi niya pinapansin yun kasi iniisip niya, nagbabarbell siya, nag-gym, nag-ano. Alam mo ba, sabi ko, yun kasi overconfident. Sabi ko, wag kasing pa-overconfident. Wag kang yung, ang tawag doon. No? Kasi hindi porket ginagawa mo yung ganon, okay na. Hindi siya nagpapacheck up eh. Kasi nung parami sinasabi, magpa-check up siya. Ako kasi, nung magsimulang magbago yung pakiramdam ko, nagpa-check up na talaga ako. Kung hindi, abot ba ako ng 62 ngayon? Mag-63 na ako, di ba? Kasi, ang lahi namin talaga, sakit sa puso, cancer, at saka, goiter, wala lang kami diabetes, high blood. Nung chinek up ako, sabi ng doktor, essential high blood ka. Essential high blood. Sabi niya kasi ang ganda ng vitals mo, lahat ng check-up mo, ng blood chem mo nung time na yun, 45 ako. Good. Pasok lahat, pero high blood ka, di ba? Sabi niya. Nasa lahi, nasa dugo. So, praise the Lord. Hindi ako matigas ang ulo, sumunod ako. Sumunod ako sa may marunong. Kaya nga ginawang marunong yun ng Lord di ba? Ng doktor. Bakit niya inalaw na magkaroon ng doktor? Kung sasabihin natin, faith lang muna pairalin mo. Faith lang. Lord, pagalingin mo ako. Gusto mo talaga yung direct. Although yun isa sa doctrine natin, di ba? Yung divine healing. Ibig sabihin siguro ng divine healing, yung walang human intervention. Talagang miraculous. Although, pwede rin natin masabi kahit merong human intervention, miracle pa din. Bakit? Magagawa ba niya yun ng ganong-ganong kabilis-bilis? Ilang kaya nag-opera sa kanya? Na-opera siya ng ilang hours. Nakabukas ang dito, lakas ng bukas. Tapos pinakita, dito kumuha na ugat. Dito kumuha na ugat, pinakita niya lang. Tapos dito, apat din na kinuhaan na ugat para yun ang, kasi bypass. Ito yung barado, dito dinugtong, yung ugat na hindi baratas, so, hindi na to inalis. Kaya bypass, ang tawag doon bypass. Kumbaga sa flyover. Nilagyan ng flyover. Ayan, binaypass siya. Kaya bypass. Grabe yung, mula dito, hanggang dito.
Nung bagong fresh yun, hindi ko matignan kasi pinicturean, nagpa-picture pa siya eh. Pero sinabi ko sa kanya, alam mo, buti hindi ka binatukan ng Lord. Kinaldag lang yung puso mo. Kasi pagka binatukan ka ni Lord sa ulo, wala ka na. Goodbye ka na, Saint Peter ka na. So sabi ko, sige, kung gusto niyo magamit yung mga Saint Peter niyo, magbato-bato-pick na lang tayo kung sino una makagamit ng Saint Peter. Kasi death is something natural yan eh. Kung masasabi mo yan na ganyan ka natural, ibig sabihin, talaga nasa Panginoon ka na. Hindi yung, pero sabi niya, wag naman ate, o tinan mo ngayon, nag-ano ka na, wag naman, nagwi-wish ka pa, babuhay na mas mahaba eh, 58 lang siya eh. Anyway, we surpass our mother na 46 lang siya namatay. Aneurysm siya. Pumutok yung ugat sa ulo. Tapos, hemorrhagic na talaga. Punong-puno ng dugo, hindi na maalis. Parang gano'n. Good. God is good. No? Praise the Lord. Kaya happy anniversary sa inyong lahat. At God is good sa ating organisasyon at in a way na support niya ito. No? Sino magsabi, yung nga, mga pasto pag dumaan nun, paano na-maintain mo to ng gano'n? Ba, hindi ako nag-maintain nito ha. Si Lord nag-maintain nito. Yung patay na pastor na, naging pastor dyan sa Songkyul, di ba? Sabi, pastor, dinala pa yun ni kapatid na Emily dito eh. Yun na kasi nag-ano sila din, di ba? Nag-church sila dun eh. Delphine, si Pastor Delphine. Sabi niya, ang tanda na, galing Davao, pupunta siya dito dahil ni-recruit siya. At magkano ang kanyang sweldo noong time na yun? Mahigit 50,000, mahigit. Kaya nung nakita niya ako pangkaraniwang empleyado, magkano lang sweldo natin noon? Kahit na sa sarili ko, hindi ko kaya masupport. Sabi niya, paano mo na-maintain yung... Nakita niya, kumpleto ang magamit natin. Nakakapaggawain tayo minsan kahit sa labas. At nakaka-maintain tayo ng summer ng youth, ng mga children. Nagkukulang talaga tayo lang sa human manpower. Pero sa resources, never. Kasi yung manpower, depende yan sa pag-yes ng tao eh. Yan ang isang bagay na hindi niya madikta eh. Di ba? Pero yung resources, command niya yan. Di ba sabi from Mount Zion, it shall be provided from the mountain of the Lord. Di ba? Eh, sa provision ni Lord, tataka ka. 22, 24, 23 years na tayo dito. Ito lang, sabi ko, Lord, gusto ko lang, kung hindi ko pa makita na makalipat ang Lord of Glory sa mas strategic na place at mas malaki at mas maluwag. Ma-maximize ko tong pinagkaloob mo sa amin. So, na-maximize ko naman. Di ba? Na-maximize naman natin. Mas maliliit pa kayong churches sa paligid eh. Dito, pag sila pumakyat dito, ang alwan. Sabi niya, ano dito? Gustong-gusto namin dito. Cozy-cozy. Kaya lang, siyempre, nahihirapan yung ating mga workers pag dito lagi sila magpe-fellowship. At saka gumagastos din tayo dyan. Pero we've been a blessing. This place and this gift of God has been a blessing sa madaming fellowship. Nandiyan ang mga prayer warriors, nandiyan ang mga alliance, nandiyan ang mga intercessors, and also sa youth. No? Kaya, praise the Lord. God is good. Anniversary ngayon, kaya pabayaan niyo ako magsalita. Salohin. Salohin talaga? Salohin talaga? Salohin talaga? Sige. God is good. Magpatotoo, or memory verse or something. Anything that you can share. No? That's the church. Okay. Memory verse. Sige na. Share memory verse. Slowly and clearly, and open your mouth clearly and wide. Okay? Okay.
Okay. Meron pa bago siya? O sige, si Kuya muna ha, and then Angela will follow. Okay, as he prepares. Kuya, 1 minute lang. Don't Okay, purihin ang pangalan natin, Panginoon. Gusto ko lang po magpasalamat sa ilang buwan ba yun na natenga ako sa pagdadrum sa church. Then, ngayon na nakabalik na si Mama sa song leaders. Sobrang saya ko dahil nakapag-drums na ulit ako. And papasalamat lang ako kay Lord God dahil di niya pa rin ako di niya pa rin ako sinusukuhan sa paggabay sa araw-araw na pumapasok ako sa eskwela at naggagawa ng mga activities dahil pagka weekends is maraming pinapagawa activities sa amin. So gumagawa kami kasama mga kaklase namin. Then masalamat po ako dahil andito an- nakasama sa nakasama rin po ako sa field trip tulong ni Pastora. Then yes. Tapos sa ano po, yung malapit na rin yung graduation ko and yan po, sabi ni sana graduate. And yung may memory verse po ako pero sinabi ko na po dito yun nung nakaraan, yung Philippians 4 verse 13, I can do all things to Christ who strengthen me. Kaya nga po ganun yung ulit yung ko. Kasi kahit na bagsak na yung grade ko nung mga nakaraang buwan, nababawi ko naman po through sa pakikinig tapos paggawa ng mga activities na di ko nagawa nung kaya bumagsak ako. And yun lang po, maraming salamat. Psalm 37, verse 23-24. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. Samuel 22:29. You, Lord, are the lamp to my life. The Lord makes my life into light because siya po nung ilaw at nung guide natin sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. Siguro maggawa ka ng mga excerpts ng mga Bible verse tapos yun ay isa yun sa mga i-feature, i-post natin sa story, ng reels ng Lord of Glory. Na yung mga verses ng mga batang to. Ha? Yan pa? Wala na. Praise the Lord. So, next Sunday naman. Next Sunday. Sa ating ka-online, meron po ba? Si kapatid na Bugi, meron? Do you have something? Sige, maiksi lang kasi alam ko time Sige. conscious tayo lahat. Tsaka para ayokong sayangin yung Sunday, 'di ba? This is a day that the Lord has made. Ito na yung time para i-share mo at ipagbunyi at i-glorify siya. So, sayang naman yung isang araw, 'di ba, kung hindi mo wala kang mai-share about God. So, katulad din siya ni Ate Beth, yung family reunion. So, share ko sa family reunion, mula nung maliliit pa kami, talagang palaging merong family reunion, especially pag Christmas, sa bahay. Tradisyon ng mami ko na tawagin yung kanyang buong mga kapatid, mga anak nila,
dito mismo sa bahay namin. At mga pinsan-pinsan ko, malaking pamilya kasi kami. Sa mother side kasi dito, lahat sa Marikina. So sanay, lumaki talaga kami na laging may ganon na pagsasama-sama o reunion kapag Pasko. And isa yun sa pinakamasayang part ng life ko and isa sa pinakamasayang memories ko, yung mga reunions na yun. Sobrang malaki ang impact sa akin nun. So ang na-discover ko yung mga bata, sobrang saya pala. Akala mo bata lang sila, diba? Yan lang kasama, karay-karay mo kapag okasyon. Pero sila ang pinakamasaya sa mga pagkakataon ganon na nakikita nila na andyan ang mga tito, tita, lolo, lola, mga pinsan. Masayang masaya. Talagang nakatatak yun sa puso ko yung mga moments na yun. Pero nung namatay si mami, nawala bigla. Nawala. Nagtaka ako. Malaki na ako noon nung namatay siya. Pero 14 ako noon. Biglang nawala. Pasko na inintay ko. Si daddy, nasa kwarto lang. Natutulog. Doon ko na-realize, pati mga sumunod na Pasko, ganun. So, sobrang lungkot. Na-realize ko na si mami lang pala ang nag-e-effort. Kasi akala ko joint effort silang mag-asawa. Sa lahat ng mga daming niluluto, tinatadtad, malalaking talyasi at kaldero, napakaraming preparasyon. May mga collection si maming pinggan, kutsara, tinidor, mga baso, mga bowl, punch bowl, na hindi yun ginagamit. Ginagamit lang yun sa mga okasyong gano'n na special. Kanyang mga kortina, inilalabas yun kapag ganyang panahon. So nakita ko lang yung kahalagahan ng family reunion. Dati, taken for granted, hindi ko ini-expect na ganun kahalaga yun. Pero ngayon, nanumbalik yung reunion. Wala na si mami, matagal walang reunion. Pero nung lumaki na yung mga bata, sila na ngayon na nag-initiate ng reunion. Kaya bumalik siya. Kaya lang yung mga dati naming nilulook up to tinitingala na tito, tita, lolo, mami, lahat sila mga patay na. Ngayon, ang mga matatandang tinitingala ay kami ng magkakapatid. So it's a different version, parang family reunion 2.0. Pero grateful ako at nagpapasalamat sa Panginoon because I believe na family is a gift. Dati taken for granted, walang halaga sa atin yung gano'n. Pero ngayon nakita ko yung kahalagahan kung ito ay regalong special galing sa Panginoon para kaya ating pahalagahan ang ating bawat miyembro ng ating pamilya. So praise God. Thank you. Okay. So dahil ngayon ay Love Month, kaya tayo ngayon ay tungkol sa love. Amen ba? O sige, basahin muna natin yung tinuturing na agape love. Saan yan? 1 Corinthians 13. Ha? What? What? Excited siya sa Soponias. Pinag-aralan niya yung Soponias. Next week naman yon, yung Soponias. Break ngayon. Sa ating Jesus through the Bible. At saka naging blessing talaga sa akin yung Jesus through the Bible kasi nagkaroon tayo ng parang overview of the whole Bible. No? Ang tawag diyan Bible survey. Verse 1, chapter 13 ng 1 Corinthians. Okay, nandun tayo, 1 Corinthians. Madali lang to. This is considered as the agape love, which is the, sabihin natin na unconditional love, the love of God, or used by God, or used by Jesus in loving us. No? Ulitin natin. 1 Corinthians 13, 1-3, verses 1 hanggang 10. Tama ba? O tapusin natin hanggang 13. Okay. So,
Itong salitang agape, it is a Hebrew, sorry, it's a Greek word. Narinig natin yan nung sinasabi ni Jesus kay, kay Pedro, na Peter, do you love me? Do you agape me? Parang ganon. Pagka sasabihin mo yung, translate mo yung original, ang tinawag niya doon na, ang word na ginamit niya for love o pag-ibig o mahal ay hindi katulad natin. Ang Greek at saka Hebrew, they use several words pertaining to one translation na kunyari love. No? At kung titignan natin dito, ang Hebrew word noon, iba may hesed, may ahab, may apat, mga lima, mga ganon. No? Hindi pa natin ito na ano talaga. Pero doon sa Greek, meron din to several words na ginamit na ang translation, isa rin lang, is love. So kung sasabihin mo, kung rich ang English language, kasi sometimes they have particular specific words. Meron silang mga appropriate words, usage. Pero meron din silang mga parang common words lang. Hindi katulad natin din. At ganoon din naman tayo, meron din common word, pero meron din tayong mga specific word. Katulad ng love, it is translated as mahal or pag-ibig, pagsinta. Ano pa ba? Meron pa ba makakaisip pa ba kayo? Pagsinta, pag-ibig, pagmamahal. Ha? Pag-irog, ganyan. Tama, pag-irog. Yeah, meron pa, no? Alam niyo yung kantang, isipin mong basta't mahal kita, wala namang magagawa sila. Basta't mahal kita'y sapat na yan. Ituring mong sumpa, kailan pa man. Di ba? It is a confident love. It is a story of a confident with a faithful love. Sa Hebrew, yung Hesed, yun yung tinatawag na loyal love ng Lord na ginamit niya sa Hosea. Pero meron din palang translation na love, ahab or ahava or ahab. So love din yun, meaning. Dito naman sa Greek, meron tinatawag na phileo. Diyan galing ang friendship love. Phileo. Filial. Sa English, filial love. Hindi to romantic love. Pagka sinabing romantic love, ng pag-ibig na klase ng pag-ibig ng mag-asawa, romantic love. It is an eros or sa Greek is eros. Sa English translation, it's a romantic love or erotic love. Yan. It is merong involvement ng physical and flesh and passion, mga ganon. Sexual. So, dito, yung agape. Ang ginamit na Lord doon sa John 10, John 19, agape and phileo. Sabi niya, nung tinetest niya si Pedro, do you agape me? Ayaw niyang ibigay na, yes, I agape you. Kasi parang iniisip niya, I cannot do that. I'm not a perfect lover. I'm just human. Pero si Jesus as human, He is perfect. Kaya sabi niya, do you agape me? Yun ang parang ini-expect niya na klase ng love. It is unconditional love. Hindi sinabi, Lord, I love you because, or I love you if. Kundi, I love you because I love you. Yan. No matter what. Kanta naman ni, ni Ray Valera at saka ni Sharon Cuneta. Di ba? Ano ba yun? Maging sino ka man. Nag-iisip yung bata. Nakakatawa yung mga expression. Pag meron ako sinasabi, di sila nakaka-identify sa... Tapos yun, maging sino. Mahal kita, maging sino ka man. Yun, no? Sabi niya, alam na niya, di ba? Kasi may say din yung karaoke natin na yun. We learn a lot of things. So, sabi niya, yes, Lord, I phileo you. Biro mo sagot niya, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Parang gano'n eh. Sasabihin ng isa, mahal kita. Okay.
Tinulit ni Lord, iniibig mo ba ako? Sabi, agape me? Sabi ng sumagot si Peter, mahal kita. Sabi niya, iniibig siya, mahal. Di ba? Nakita niyo yun? Parang merong antas. Merong antas, may level. So, sa pangatlong tanong ni Jesus, pinarehas na niya, do you phileo me? Yes, Lord. I phileo you. Sabi niya, mahal mo ba ako? Opo, mahal ko kayo. Sabi niya, hindi na iniibig ang ginamit niya, kundi mahal na. O sige, mahal mo ako. Mahal ko kayo. Okay. Nagkaintindihan na sila. Nakukuha niyo? Kung ano yung pinupuntos ko dito? Minsan, may expectation ng Lord sa atin. It is more than we can, minsan, kala natin, more than we can give. Mas lalo na in loving Him. So, ito yung standard ng love sa New Testament, sa 1 Corinthians. So, mag-pray muna tayo. We come to you, Father in heaven, Holy Spirit, bless us with understanding, with wisdom. Thank you. It is Jesus, it is the God the Father that gave you to us. Kaya salamat. We will avail of your power. We will avail of your gracious guidance and wisdom. Be upon everyone. Be upon us. Be upon every soul na makakarinig nito kahit hindi sa panahon ngayon, kahit sa mga future generation. Hallelujah. Na magkaroon to ng wisdom at matouch ang mga hearts ng makakarinig at makakatunghay sa mga salita mo na yan, Panginoon. Purihin, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pag-ibig. Naalala ko yung tula ni, before may commercial na naman tayo. Naalala ko yung tula ni Balagtas. Francisco Baltasar. Balagtas ba yun? Tawag doon sa pen name niya. Ano sabi doon sa tula niya? Pag-ibig kapag nasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Di ba? Yeah, napatuwa siya. Alam niyo po, minimemorize namin yun nung araw. At hindi lang minimemorize. Pero nung time na yon na pinag-aralan namin yun sa high school, hindi ko maintindihan. Ngayon lang ako nakakaunawa ng mga ganyan, nagkakaroon ng sense. Anyway, grabe, di ba? Nung lumalaki ako, nagkakaedad ako, merong joke lang yun namin pag-ibig, yung pag-ibig kapag nasok sa puso ni naman, sabi niya, halangin man ng sibat, pilit pa rin magtatanan. Yun ang aming mga joke na tungkol sa pag-ibig na yan. Anyway, kidding aside, gusto ko lang mabuhay tayo. Dito tayo sa tunay na pag-ibig na standard ng Lord. Pero actually, we cannot, siyempre, di naman tayo perfect, di ba? Pero as much as possible, with the guidance and power of the Holy Spirit, sabi nga, for the fruit of the Spirit is love. Ano? Sabi mo? The fruit of the Spirit is love. Yan. Love muna tayo. Huwag muna yun. Love lang muna. Kasi nandun lahat yun. Everything follows if you know that love. No? Andiyan lahat yan. Yung joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Saan bang version, be? Saan version? Galatians 5:22, 23. Sabi niya, if you want to be a fruit of the Spirit, you cannot be an apple. If you want to be an apple, you cannot be a fruit of the Spirit. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against this, there is no law. Ang ganda nun, ano? Sa lahat ng ito, walang batas na kumokontra. Alam niyo yung batas? Alam niyo yung batas, di ba? Ang batas kasi, ano yan eh. Ang legislated yan eh. Nakasulat yan. Nakatatak yan. Para mabago mo yan, may amendment, may process pa. Pero dito, diretso siya. Sabi niya, you fulfill the law if you love. O kita mo, di ba? It is a fulfillment of the law. Nasunod mo ang kautusan.
kapag ikaw ay umiibig. Kaya if you love one another, then you fulfill God's command. God's law. Standard niya. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao, verse 1, at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Nasa premise ito ng giftings. Alam niyo yung spiritual gifts? It is above or beyond natural talent. It is a supernatural talent. Kasi pagka ginamit mo yun, misal na sa premise, o sa context ng church, o ng fellowship, meron na be-bless. May nabuborn again. May napapalapit sa Diyos. May nabubuksan ng puso. May nag-convict. Kapag ka in-exercise mo yun. Kunyari may spiritual gift ka ng, sabihin natin ng may spiritual gift ka na yan nga natin. Try natin tong spiritual gift. No? Okay, mag-preach. Preaching. O proclaiming God's word. Or prophecy. Yan. Literal yun eh. Ay, sabi doon, may nabibuild up. Kasi sabi niya, pag nag-exercise mo yung mga giftings na yan, it is for the building up of the body. Either na may na-born again, may na-convict, may napaluhod, napaiyak, basta merong nag-turn kay Lord. Yan yung mga spiritual gifts. Hindi katulad yan ng pag kumanta ka lang, no? Pag kumanta, in a way, prophetic in a way, sa kanta, ang ano doon ay salamat, thank you. Siya nga pala, pinapaalalahanan ko yung ating mga ka-Zoom. I-prepare nyo yung ating communion. Baka hindi kayo nakapag-prepare. Hindi ko na-announce. Anyway, pag alam nyo, pagka first Sunday, it's a face-to-face Sunday ay meron tayong communion. So, sa giftings na yan, merong building up of faith. Building up. Pagka sinabi niya, ay natouch ako, pero hindi naman ako nagbago. Wala yon. That's nothing. Kaya ako minsan, pag may sinasabi, ang galing mo naman magsalita, di ko pinapansin yun. Kasi ang iniisip ko, ang gusto ko makita, alam mo, dahil doon sa sinabi mo, ganito ginawa ko, nagbago akong isip ko, ganito ang dapat ko palang gagawin. Ganito. Ayun, saya ko nun. Ay talaga ikot-ikot ako sa saya. Pero pag sinabi, kasi ang nakita niya, hindi yung spiritual gifts ang nag-operate. Ang nag-operate, yung natural talent. And anybody can do that. At ang dami, mas madaming follower ang may natural talent. Alam niyo po ba? Mas madaming follower. Kaya mas makikita niyo, mas madaming kulto. Kasi yung talent nila, nagagamit nila. Pero yung truth, nakakita ba nila? Na-discover ba nila yung truths? Yung mga katotohanan? Yung mga inspirational speaker. Ang daming follower niya kasi ang sarap eh. Sabi nga nung pastor na nag-seminar sa leadership, meron silang tinatawag na feel good. Ang saya-saya nila pag labas nila kasi ang saya ng mga narinig nila. They were inspired. They were refreshed. They were encouraged. Okay. Pero after that, did they change? Di ba? Yung sabi, may pagbabago ba sa puso? Sa kaluluwa, sa pag-iisip. Yung ganon. No? Were they drawn closer to God? Lalo ba sila napalapit sa Diyos? Kasi ang sabi ng leadership na yon na speaker ni pastor na yon na sabi niya sa libro niya, hindi natin kailangan ng mga feel-good speakers. Ang kailangan natin feel God speakers. Kailangan makikita, hindi lang basta although literally feel God. Ibig sabihin, ang God ang nakikita, ang God ang naririnig, ang God ang nag-work sa bawat puso. Feel God. Anyway, so wala yan mga giftings na yan. Dapat spiritual gifts ang mag-operate. Sabi dito, sabi niya, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. No? Meron doon pasubali.
Sabi dito, may iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat, subalit sa bawat isa ay binigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. At since this is a Bible, ang expectation ng pakinabang is pakinabang espiritual. Pakinabang pananampalataya, pakinabang paglago sa pag-ibig at paglingkod at pananampalataya at layunin sa pagsunod sa Diyos. Hello? Medyo lumalim na ba ako? Sa 13, ang pag-ibig ng Diyos ay ganito. Kaya nga sabi dito, kahit na nagsasalita ka pa ng salita ng anghel, pero ang tinataas mo, gusto mo, sarili mo. Ako lang ata nakapag-speak in tongues na meron interpretation. Mga ganon, di na? Ako lang ata nag-prophesy. Mga ganon. Sabi dito, kung walang pag-ibig, kung selfish lang, it is out of selfish, sabi dito, na benefits. Sabi dito, at kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ay walang kabuluhan. So everything that we do within the church must be covered, inspired, empowered, or sabihin natin, merong motive. Ang motive ay love. At ang number 1 ay love of God, love of Jesus. Naalala ko yung director namin. Ayoko marinig yung fear of the Lord. Sabi ko, sir, sa Bible po kasi halos they were interchangeably using the word fear of the Lord or love of God. Hindi, basta gusto ko love of God lang. Kasi tayo, nag-iibigan tayo. Siya kasi, mga ilan na asawa niya. Medyo madami-dami asawa niya. Punta kami sa Pampanga, meron ding umaakap sa kanya. Parang di naman si ma'am yun Diba? Pag sa opisina kami, meron kami pang opisina, may pang field, may pang ibang field. Anyway, ang pag-ibig ay matiisin. Hello, matiisin? Musta kasi yung iba natitiis lang dahil sa sarili niyang kapakanan o kapakanan, sabihin natin, sa kapakanan ng meron siyang purpose, family, sa kaya titiis. Pero kung nagtitiis, hindi ka nagtitiis dahil doon sa isang reason, that dahil umibig ako and I decided to love. Siyempre, umibig ako, nagmahal ako, I decided to love, and then, that is my decision, I pursue it. Hindi. Ang mga Amerikano, pagka hindi tayo magkasundo, hindi na kita mahal. Kasi hindi sila masyadong emotional Hindi masyadong driven by emotion. Anyway, mas maganda kung driven ka by the Spirit of God. Ang pag-ibig ay matiisin. Nasaan yung matiisin dun sa fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, faithfulness, and self-control. Diba? Ang pag-ibig ay hindi may inggitin. O mapagmalaki. O hambog. Hindi ko rin alam pag contextualize ko to sa pag-ibig. Paano mapasok yung kahambugan sa pag-ibig? Hindi ako kayang iwanan yan. Ipogi ako diba? Isa naman, hindi ako kayang iwanan yan. Mayaman ako di ba? Yan. Kung saan-saan nakabase yung pag-ibig nila, kung saan-saan nakadetermine ang pag-ibig nila. Pero ang pag-ibig kasi, pagka, maganda rin yung attitude, or sabihin na natin kultura, or sabihin na natin, ayaw ko kung anong sabi yung ugaling Pilipino na kapag, yung pinakasalan niya, yun na yun. No? Till death do us part na yun. Okay, that's naman. Wala namang problema doon. Mas maganda nga yung ganun At minsan, hindi mo naman masasabing hindi matutokso yun. Natutokso din yun. Pero dahil naiisip niya, hindi, ito na yun Wala nang iba. Ito na lang yun. Hindi niya bibigyan ng chance yung iba doon, mapasok. Kasi yung loyalty niya, faithfulness niya,
Panghahawakan niya yun kasi yun yung klase ng pag-ibig na ni-require ng Lord tungkol sa pag-ibig. Hindi niya sinabing, bakit ka ba na-fall doon sa isa na yun? Kasi mas sexy na yun eh. Kasi yung misis ko kasi hindi na nag-aayos eh. Amoy laging sibuyas yun. Yung mga ganun ba, di ba? Bakit yun alam mo yung pag-ibig mo? Di ba? Sabi dito, hindi magaspang ang kilos. Anyway, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Ayan. Madami yan. Ako ang lalaki, ako mo susunod. Tama ba yon? Yung headship na gano'n? Hindi headship yon, bossy-bossy yon. Iba yung head sa boss. Leader. Siguro sabihin natin leader. Hindi boss. Kasi yung leader, hindi ka obligadong sumunod sa leader. Nasa sayo yan kung gusto mong sundin yung leader mo Samantalang boss, sabi ng rules kung di ako nagkakamali, isa sa mga rules yan ng sa mga pag nag-aaral tayo, mga culture rules na mabuti at maganda. Katulad ng tinuturo ni Dale Carnegie, na sabi niya, don't say no to your boss. Isa yun sa mga isang maganda. Dapat mong pag-aralan. Kasi kaya kung ayaw mo nang sumunod sa boss, anong gagawin mo, di ba, Jay? Alis ka na dyan. Ayaw mo nang sumunod Yeah. Maganda sa government. Hindi talaga sila ang boss namin. Mga supervisor lang sila. Yun ang kaibahan doon. Pero yung mga supervisor, ang yayabang sila pa yung boss. Sila talaga boss. At sasabihin nila, i-insubordinate kita. Hindi siya pilitan, misal na ako, hindi mo duty. Hello? Ang pag-ibig ay matiisin. Ay, baligtad. Tumalon ako. Napunta ako sa balik ulit. Sa 5, hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin. Hello, mayayamutin. Minsan sinasabi ang mood nila, ay kasi meron ako Sinisisi ba yung mood sa physical na kondisyon? Dapat, ano ba sasabihin mo? Yung physical over your mind o yung mind over your physical? Sabi niyo, oy kasi mainit na ulo ko ngayon kasi nagugutom ako Dapat aware. Kaya nauso yung awareness, self-awareness. Mis lalo na sa mga anger management. Kasi alam mo na, uy, nagbago mood ko. Parang medyo irritable ako ngayon. Pag naging aware ka na doon, dapat makontrol mo yon. Kapag control ka ng Holy Spirit, makokontrol mo yon. Kasi isa yun sa fruit of the Holy Spirit, yung self-control. Hindi yung self-control by your own, kundi self-control by the help of Jesus and the Holy Spirit. Kaya sabi ni Shani kanina, kinote niya sa Philippians 4, 13, tama ba? Di ba? I can do all things through Christ. Hindi niya sinabi, I can do all things, period. Hindi. I can do all things through Christ who strengthens me. Kailangan yung Holy Spirit. Kasi nasa Bible naman tayo. Bible ang pinag-aaralan natin. Kaya kailangan laging konteksto to. Kung gusto nyo praktikalan lang, pagpapakabait naman nasa sayo lang yan Sabi ko talaga, kaya mo magpakabait sa sarili mo lang? Oo. Yan ang sabi sa akin ng, maganda, tama yun, okay lang. Pero sabi ko, kailan kasi, hindi lang basta mabait para pumasok sa langit Kailangan, nagsuko ka ng buhay mo kay Jesus. Hindi ka naging righteous dahil mabait ka. Naging righteous ka dahil naging tama ang kaugnayan mo sa Diyos. Nagsuko ka at sinabi mo, hindi ko kaya. Pag sinabi mong kaya, good luck naman. Tingnan natin kung makapasok ka ng langit sa pamamagitan ng kabutihan mo at kaya mo. Kung hindi natin ang cross. Hindi na natin kailangan ng cross. Kasi ang cross ang daan. Yan yung ginawang access ng Lord. Access road yan to langit. Ano yan? Naniwala ka sa ginawa ni Jesus on the cross. Simpleng logic, simpleng rule, simpleng policy na isinet ng God. Na? Pag hindi ka nag-believe, kahit anong kabutihan pa. Ano sabi dito? Hindi magaspang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayumutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, hindi natutuwa kundi natutuwa sa katotohanan. Yan. Kaya sabi dito yun.
Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging ang mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nilalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang, subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Ngayon nakikita natin bahagi lang eh. Pero kapag nandun na tayo sa ultimate, ano yun? Face to face with Jesus. Di ba sabi niya, we shall be perfect when we see Jesus face to face? Yun lang yung sakdal, yun yung perfect. And that is, I believe, yun yung sinasabi kong sakdal. Kasi ito, nasa context ng building up pa lang. Sino sa inyo ang perfect na? Nag-grow, okay. Ang perfect, na walang sin, wala yon, absolute perfection. Pero righteous, tayo righteous because it is a position in Christ. We are justified. We are considered and clothed with God's Jesus righteousness, yung holiness and righteousness. So, that's it. Yun ang love. So, how much do you love? Sabi nga nung sa pelikula ni Alma Moreno, doon sa Amerikanong nanliligaw sa kanya, how much do you love me? Sabi niya doon sa Amerikano. Ang sagot naman ng Amerikano, how much do you want? Di ba? Ay, ako lang ata nakakuha ng joke na yan. Anyway, nahuli niyo, di ba? Pag sinabing how much do you want, niisipin mo, money na yun eh, di ba? Magkano ba kailangan mo? Kasi pag tinagalog mo, magkano yung kailangan mo? Pero kapag literal sa pag-ibig, sasabihin, gaanong pag-ibig ba ang kailangan mo? Gaanong pag-ibig? Eh, hindi, how much do you want? Hindi, how much love dapat do you want? Di ba? How much? Literally, pagka pinagdugtong mo yun, in a way, two meaning. Kasi nagkakaroon ng two meaning. Joke yun. Ang mga babae, sabi nila, nakukuha lang daw yan sa pera-pera. Pero hindi lahat, di ba? Meron talagang sabi nga nila sabi ng pastor namin yun, din daw siya. Meron siyang term tungkol sa pagiging ganong klaseng lover. Ibig sabihin, hindi siya yung, pwede na to, okay na to. Pag ito na ibigin ko, ito na pakasalan ko, hindi ganon. Gusto pa rin niya yung talagang, ching, na in love siya. Yung ganon. Parang hopelessly romantic ba yun? Ay, hindi ko na naman tindihan. Anyway, sa pag-ibig, pag pinag-uusapan, alam nyo ba kung gaano ka-desire ni Lord ang pag-ibig natin? Gaano niya nilolong? Gaano niya inaantay? Gaano niya gustong maramdaman mula sa atin ang pag-ibig natin sa Kanya? No? Naano niyo ba yon? Sige, punta tayo sa Deuteronomy. Dito po lang tayo sa Deuteronomy. We can stick with it as we close. No? Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His commandment and His loving kindness to 1,000th generation with those who love Him and keep His commandments. But He repays those who hate Him to their faces to destroy them. He will not delay. With him who hates Him, He will repay him to his face, and therefore you shall keep the commandment and the statutes and the judgments which I am commanding you to do them. Sa verse 6 and 5, bumalik tayo. Deuteronomy po tayo para magabayan tayo. Chapter 6, sabi po doon, ng verse 5, sabi dito, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Sabi dito, ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. There was a time na, iniisip ko, pag sinabi niya, lagay mo tong commandment ko na ito, iniisip ko yung the whole command. Ng buong panukala, buong kautusan.
Buong batas ng Diyos. Pero kung i-contextualize mo yun, katatapos lang niya sinabi. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas at ang mga salitang ito. Di ba? Na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Ano yon? Ano yung lalagay mo sa puso? Pag-ibig sa Diyos. Love of God. Pag-ibig sa Diyos. Sabi dito, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Ano yon? Ibigin mo ang Diyos. Isa lang yun. It is the whole counsel of God. Love of God. Sabi nga niya, love is the fulfillment of the law. Diba? Sabi niya sa Romans. Kung gusto mo masunod ang kautusan, gusto mo sabihin mo lagi ka na sa kalooban ng Lord, ang standard mo, love lang. It is out of love for God and it's out of love for your family or for other people. Ganon din. Ang pangalawa, ano ba yun? Secondary? Siyempre, love the Lord your God above all, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength. And secondary talaga yon. The second is, love your neighbor as you love yourself. Hindi pwedeng mahalin mo ang kapwa mo higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. O mahalin mo ang kapwa mo na lesser than sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. That is the second. Because the first is, mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat. The Lord, really, from the beginning, kaya niya tayo minahal, o kaya siya naglo-long for our love. Kasi one reason, because He loves us. Sabihin mo ngayon, He loves me. God loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Minsan sabi ng, kung mahal ako ng Panginoon, bakit nangyayari sa akin to? May duda. Nung kapatid ko, inakap ko, dinan ako sa balikat. Malakas ka pa rin sa Panginoon. Dahil mahal ka talaga niya. Sabi niya, oo nga ate. Oo nga ate. Dumaan ka sa ganun, talagang masasabi mo talagang, wow. Kung hindi ka in-embrace ng Lord, magkaroon ka ba ng second chance? And second chances are real. Praise the name of the Lord. So, pero ito lang sinasabi ni Lord. Tandaan nyo lang to. Ibigin nyo ang Panginoon yung Diyos. Love me, sabi ng Diyos. Kasi nagsasalita dito si Moses. Kaya sabi niya, love God. Ang ganda ng premise niya eh. Love your God. He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness. Grabe. Sa Tagalog. Nasa 7 yun eh. Yung premise na yun, nasa 7. Sabi, sa verse 9, sabi niya, dahil dito, kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos. Ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos. Well, what does, What does make it difference? What does it make it, what does difference? What does it mean? Hindi ko ma-express sa English. Ano ba yung nagiging kaibahan nito pag kayo nang inisip mo talaga, ang Diyos ko ay ang Diyos. Yeah? Hindi siya yung
May bibig, hindi makapagsalita. May mata, hindi makakita. May kamay, hindi makagalaw. Hindi siya yun. Sabi nga na Isaiah, hindi bingi ang Diyos. Hindi bulag. At hindi maigsi ang kamay. Yun ang maganda. Hindi maigsi ang kamay. Lahat kayang abutin. Ang mahirap, alam mo, this is sa testimony. Pag pinag-pray ko isang tao, may nangyayari sa kanya. And that is a call. Naniniwala ko, that is a call. Nagsimula kasi nung time na yun, minsan nakakalimutan ko yung isang taong pinag-pray ko. Pero pag napaalala sa akin ni Lord, misal na pag sinabi, ganito ginagawa niya, ganito ginagawa niya, doon ko pinag-pray siya ng todo. At alam ko, pag may nangyari sa kanya, ibig sabihin, kumilos ang Lord sa buhay niya. At it is palagay ko, no, for me, because I hold that as my faith kasi pinag-pray ko yon, no? So, it is God's moving in your life. Well, kalabit na yan ng Lord sa iyo. Kapag may nangyari sa iyo, Lord, ano ba yung dapat ko matutunan this time? Kalabit yan sa iyo. Hindi lang kailangan maging grabe. Hindi kailangan maging grabe. No? Kasi hindi naman lahat ng palo masakit. Hindi lahat ng kurot talagang dein. Pero minsan ganun lang ang palo, di ba? Ikaw talaga, ay, nga pala Lord, ano, siguro nagkukulang ako sa ganito. Sa pagsubaybay sa guidance mo, kukulang ako higit sa lahat sa guidance mo. Kaya sabi niya, kilalanin niyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay Diyos. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. Yung sumpaan sa atin ng Diyos, no? At may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Sabi niya siguro, Lord, ang wagas mo palang pag-ibig sa mga umiibig lang sa'yo. Hello? Ikaw ba naman, ibigin mo yung ayaw sa'yo? Basta sabihin mo, alam mo yung kantang, kaya minsan naalala ko yun eh. Basta't mahal kita'y sapat na yan, ituring mong sumpa kailan paman. Basta't mahal kita'y, tahimik na. Itong buhay, tapos kahit tayo'y di magkita. Sana. Ang puso ko, sa puso ko'y kapiling ka. Basta't mahal kita sa gabi't araw. Basta't mahal kita kasiyahan. Isipin mo lang na mahal kita. Isang pag-ibig, isang kanta na merong confidence, na merong, na kahit na magkalayo kayo, at hindi kayo nagkikita, hindi kayo nag-uusap, alam mo sa puso niya, ikaw nandun. At ikaw din, sa puso mo, siya yung nandun. No? It is a covenant love. Yan yung parang konteksto ng love ng Lord. Kaya sabi niya, tapat sa nag-iingat ng tipan. Sa English, He keeps His covenant. Pag nag-iingat, pag-keep, sa Tagalog, hindi bumabali sa sumpaan. Literally. Di ba? Ewan ko kung Tagalog. Hindi pa ako hindi pa ako nakapag-download ng Pinoy version ng Bible. Talagang translate ito kapag inano mo sa ating translation. Kung ako magta-translate noon, no? Who keeps his covenant. Ang ibig sabihin nun, hindi bumabali sa tipanan, hindi bumabali sa kontrata, hindi sumisira ng pangako. Hindi, ibig sabihin tapat, kasi tapat siya. Ito usapan natin usapang magaling. Lalaki sa lalaki. Yung ganun ba? Di ba? Literally. At yan ang ginagawa nga ng ng mag-asawa eh. At kahit nga hindi sa harapan ng altar, kapag nagkasundo silang mahalin nila ang isa't isa, di ba nagsusumpaan din sila? Kahit hindi sila, apart from marriage, na nagsumpaan sa harapan ng altar at ng pastor at ng pari, hindi. Pero sa kanilang dalawa, they know they have covenant. Unless na sinabi nila, ito sweetheart tayo pag tayo magkasama. Pag di na tayo magkasama, hindi tayo sweetheart.
Meron bang ganong covenant? Ang saya naman ng mga playboy. Ganito ha, pag tayo magkasama, wala kang ibang sweetheart, ako lang. Okay? Ngayon, pagka hindi tayo magkasama, bayaan kita kung sinong sweetheart mo. Bayaan mo rin ako kung sinong sweetheart ko. Meron bang covenant na ganon? That's baloney. Walang papayag ng ganon. Ewan ko lang sa Muslim, kung may pumapayag ng ganon. Kung covenant niya, merong faithfulness, merong loyalty, merong singleness, yung ano lang, isa lang. Monogamy. Monogamy. Isa lang. Ano ba tawag doon? Isa lang. Di ba? Isa lang. Kaya nga, yan ang talagang standard. Kasi tinan mo, pati yung kanta natin, alam natin na standard, no? Sana dalawa ang puso ko, di na sana nahihirapan pa. O, di ba? Kasi alam niya yung standard na isa lang puso mo. Kaya isa lang dapat love mo. Di ba? Ganda ng Lord. Di ba? Nakaka-relate ako sa mga youth kapag love pinag-uusapan. Di ba? Kaya madaming crush, pero isa lang love. Madaming hinahangaan, pero pag bata pa, walang love. Crush lang. Paghanga lang. May tama ka. So sa Lord, when it comes to love the Lord your God. Sabi doon, in comparison to your family, to your husband, to your wife, love the Lord. In comparison, hate them. In comparison with your love to God, hate them. Sabi nga ni Jesus, anyone who does not hate his husband or wife, ibig sabihin, anyone who loves his wife or husband more than he loves me is not worthy of me. Hindi ka nararapat sa pag-ibig ko. Kasi may iba kang love eh. Kaya kailangan ako lang love mo. And now, Lord, of course, I want to do that. Number 1 ka sa buhay ko. Number 2 lang yung asawa ko. At saka yung love life mo, yung sweetheart mo. Naalala ko yung aking kasama sa opisina. Isa yung sa mga natuturuan natin doon. Nung niligawan niya yung asawa niya, sabi niya, mahal kita. You're my second love. Sabi ko, grabe, meron kang saan ka naliligaw na sasabihin, di ba pag naliligaw, ikaw lang ang mamahalin ko. Yeah. Pero sabi niya, pero second ka lang sa love ko. Nag-isip siya, parents kaya niya yung first? Ayan. So sabi niya, hindi kasi ang first si Jesus. Doon niya naisip, okay. So sinama na siya sa church ngayon. Para silang dalawa, para yung second love lang nila ang isa't isa. Kasi dapat yung babae, ang first love din niya ay ang Lord. Kaya sabi sa Revelation, pagka nakakalimot ka kay Lord, you have forgotten your first love. So nag-iisip siya. Ano ibig sabihin nun? Pagka first love mo ang Lord. Siyempre, siya yung priority mo. Siya yung inuuna mo. Siya yung mas sinusunod mo kaysa sa second love mo. Di ba? Pag sinabi ng husband mo o ng wife mo, ayoko na kay Jesus. Maghiwalay na tayo, di ba? Kasi first love ko yun eh. Alam mo, natutuwa ako sa kapatid ko nung sinabi ng husband niya na, ba't dito sa bahay natin wala man lang Diyos? Sabi, ano bang Diyos ang hinahanap mo? Kasi siyempre, as a Catholic one, nung una pa lang sila nagsasama. Wala man lang Diyos dito. Yung mga symbols. Ay niya, gusto mo ba yon? Sige, ngayon pala sinasabi ko na sa'yo, pag yun ang gusto mo, doon tayo maghihiwalay na tayo. Talaga boldly, she said na, doon tayo maghihiwalay na tayo. Kasi alam niya ang Diyos niya. Kilala niya ang Diyos niya. At alam niya kung sinong dapat sambahin at mahalin niya. Itanghal. Yung kantang, sinasamba kita. Dapat sa Diyos yan eh. Higit sa iyong akala. Iniibig lang kita. Pag sinabi ni Jesus, do you love me? Yes, Lord, di lang love. I worship you pa. Bilang God. That is more than love. Siguro, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, God longs for that kind of love. Yung first love ay sa Kanya natin ibigay.
Alam niyo, madaming verses yan eh. Pero hindi na tayo kailangan mag-dwell. Kasi isa lang ang puntos ng lahat ng yan eh. Ilang beses niya sinasabing, love the Lord, love the Lord. Hanggang doon. Alam niyo ba na, ang phrase na ni-research ko, 17 times dito lang sa banda ng Deuteronomy na yan. At napunta din, meron din sa New Testament. Mula sa Matthew, sabi niya, what is the first commandment? Love the Lord your God. 22, kinote yan. 22, Mark 22:37, Matthew 22:37, Mark 12:30 kasi parehong gospel, and Luke, tatlong sa gospel na yan ang nagsabi. Pero pagdating sa John, andun na yung confirmation, do you love me? hindi niya siya nag-uutos lang, basta tinatanong niya na si Pedro, no, sa John. At sa 1 Corinthians 16:22 na sinabing, love the Lord your God with all your heart. So, since this is a love month, isang reminder sa atin lahat na yun talaga, this is one thing that God longs from us. Love lang. Kasi pag love, magagawa mo para sa Kanya, lahat eh. Di ba? You can do anything. You can set aside things. You can prioritize Him above anything. Kaysa sa kita, kaysa sa reunion, kaysa sa ano. Kasi hindi, tinalaga ko to dito eh. Although hindi tayo strict doon sa sinasabi natin na yun, it is about the worship, worship day, no? Of course, sa mas yung talagang meaning or generally, siya yung inuuna. Katulad ng binasa natin sa 5. Pagkagising sa umaga, ikaw na ang aking hinahanap. Ayun. Lord, thank you. Para mapaalala ko sa sarili ko, nandiyan ka, kasama kita. You are with me. Na ikaw talaga yung pangalawa. Tapos siyempre, may pangalawang laman. Sa inyo na yun. May unang laman ng puso at isip mo. Let God be there. Tayo manalangin. Father, napakabuti niyo sa amin. Hindi kami encouraged to love you, but we are commanded. We are commanded to love you. At salamat po. Faithful ka sa mga umibig sa iyo. Faithful ka sa mga pumili sa iyo. Faithful ka. You will never break your covenant with them. You will never break your oath to love them who loves you. Salamat, Panginoon, na meron kaming katapatan na masasandalan. Isang katapatan na talagang sadyang matibay na maaasahan. And lahat ng bagay, lahat ng tao maaaring tumalikod sa amin, ikaw hindi. Never. Kaya salamat sa paalala niyo yan. Lord, nawa, Ama, ay determine kami, O Lord, to put you first as our number one love. We give you glory. We praise you for everything. Salamat po sa magandang umaga, tanghali at araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Sadyang masarap isipin na may nagmamahal sa amin. Higit pa sa aming kayang pagmamahal na ibalik in return. Thank you. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you, God. Kasi si Jesus ang talagang proof ng iyong love sa amin. And you cannot equal that. We cannot sacrifice the only Son. Kaya nga. O kaya we cannot sacrifice the only person that we love most. Pero ikaw, you are so willing. You are so willing. You did it. You sacrificed Him, Jesus, for us to prove your love for us. Thank you. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang tanghali. At para po sa ating communion, nandun na po ba tayo sa 1 Corinthians 11. Ihanda natin ating communion para Fernelia. Kaya ba to? Oops. Ha? Ayan ang lasa. Dapat siguro sa susunod yung mga baby, ikanawan mo ng juice. Kasi ito, Welsh wine ito eh. Welsh wine. Ayaw niyo to, be? Ayun to. This is a fresh wine. Hindi to, non-alcoholic to. Kaya lang siguro yung lasa dahil sa medyo nag-age siya, no? Parang may alak. Pero wala po siyang alak. No? Na-ferment lang siya, okay. Okay, so siguro nagkaroon lang ng fermentation. Praise the Lord. Hallelujah.
Okay, nandun na ba kayo? Okay, tayo tumayo. Hawakan niyo muna. At yung ating mga Hindi ko pala maabot. Ang ating ka-Zoom. Ka-Zoom. Meron na po kayong tinapay? Huwag kayong mag-alala kahit na anong klaseng juice. Symbol lang naman yan. Ang mahalaga yung meaning niyan na sinasabit pinapaalala sa atin. At tinapay kahit na merong libadura. Ang tawag doon, yeast. Pandesal. At siyempre, una, mag-open muna tayo. Lord, we pray that you forgive us for all of our sins. Meron kami laging niisip, meron kami sinasabi, hindi namin makontrol, na nakaka-offend. And shall we say, talagang sinful. Pero kaya forgive us and cleanse us, Lord. And as we come to you, to your table, make us worthy. Wala naman kaming hakbang para maging worthy kami, kundi mag-admit ang aming mga sins at magpalinis sa inyo, mag-confess at ibihis ang forgiveness o i-receive ang forgiveness at i-appropriate ang cleansing or sanctification from your presence. Kaya thank you, O Holy Spirit, for making us new, Lord, making us fresh and making us clean. And of course, by virtue of the blood of Jesus on the cross. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Wait, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol o pinagpira-piraso para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ama, basbasan nyo ang tinapay nito, makapagbigay ito ng paalaala, magbigay ng kalakasan ng loob, at magbigay ito, O Diyos, ng, of course, strength and refreshment no, within, hindi lang physically, at konti lang naman talaga ito. But because of you are there, your miracles, your hands, your blessing, we will receive such strength, O Lord, from the body. At magkaroon kami ng such memory na you are with us. Every one of us is a part of your body by this bread. Thank you. In Jesus' name, Amen. Ating kainin. Praise ng Diyos. Hallelujah. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin sapagkat sa tuwing kakainin at ang tinapay at iinumin ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo manalangin. Lord, through this, I know, through your mighty move of your Holy Spirit, and through this, Lord, we will be cleansed from within our conscience, within our soul and spirit. Salamat, Panginoon. Hindi lang to remembrance, Lord. Somehow, as we take this with faith, ay naggagawa ka ng miracles sa bawat isa, sa bawat puso. Salamat po. At patuloy niyo kaming binabagot nililinis sa magitan ng iyong dugo. Thank you for this cup and thank you for those drink. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sarap nga. Praise the Lord. Sarap. This is for ano,
Purihin ng Diyos. Salamat po. Magandang tanghali sa atin lahat. Purihin ng Diyos. Tayo magbigay sa ikapo. Pag-ikapo. May babasahin lang ako dito sa Agyo 2 verse 6. Nalabo talaga ang mata ko. Ah, sabi dito, tawa na, tawa na. Purihin ng Diyos. Sabi dito, hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig. Ang lupa at ang dagat, yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo. Pagkat ang ginto pilak ay akin. Pero mo yan? Puri ng Diyos, tayo manalangin. Ito kasi yung mga, ito ni Propeta Agyo na nagtatayo sa mga bahay yung mga tao, pero yan, wasak. Wasak ang templo ng Diyos. Yun ang siguro na ng Diyos. Kaya nagalit siya. Pero hindi naman nagalit ang totoo yun. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ng katastasan, kami pakumbaba sa iyong harapan sa oras nito. Salamat Panginoon na ikaw ang amin mapasalamatan palagi. Panginoon, pagpalayo mo yung mga anak mo. Ikaw naman ang nagbibigay ng suporta sa lahat ng bagay. Wala namang iba. Ang lahat ay ito kasi sa'yo lahat, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat. Tanggapin mo ang amin handog at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hmm? Praise the Lord. Tayo tumayo para sa pastoral prayer. Isang pagkakataon ulit na pwede tayo magsama-sama sa dalangin, sa panalangin. Hallelujah. Hindi ko pa na-set up eh. Later, ma-set up po yung ating luhuran dyan. Para unti-unti mapapayos natin. Anyway, we come to you, Father in heaven, to the throne of your grace, O Lord. Sa trono na iyong biyaya, matagpuan namin ang tulong na kailangan namin. Salamat. Purihin ka. Kaya abutin mo ang bawat isa sa kanilang pangailangan. Abutin mo ang bawat isa sa mga desires niya. Kung meron po mga kaibahang pag-iisip, abutin niyo din po, Panginoon. Kasi si Pablo sinabi din niya yan. Kung meron man ibang pag-iisip, pwede niyo ituwid yon. Kaya salamat po. Thank you na gusto niyo lahat kami i-align sa will ninyo. Kasi mahal niyo kami. Gusto niyo, Panginoon, ang the best para sa amin. Kasi inibig niyo kami. Kaya panalangin ko, kung gusto namin ng the best from you, Father, bawat isa may encourage sa talagang to love you first and to put you as their first love, to place you as their first love. Kaya salamat po. Thank you for everything, sa goodness niyo, sa faithfulness niyo, sa lahat ng blessing, Lord, materially and spiritually. Ay, nandoon. You have given us everything. Sabi nga, package. Matatagpuan namin kay Jesus. Kaya as we believe in and follow and love you more and Jesus more, we will find this along the way. Salamat po. Hallelujah. Salamat sa aming gathering. Salamat sa fellowship na to. Salamat sa aming presidente. Salamat sa mga salamat sa darating na election. Continue to work in and through these people, this system, this government, this family, this
Everything, everyone, Panginoon. Patuloy niyo lang kaming kilusan. Patuloy niyo kaming katukin. Patuloy niyo kaming palalahanan. Patuloy niyong pagpalain ang mga proclaimers ng gospel. Patuloy niyong pagpalain ang mga true witness of Jesus Christ. Patuloy niyong i-bless, Lord. Kahit yung aming mga friendship, i-bless niyo, Lord. Para madala namin ang aming mga friends sa inyo, sa harapan ninyo. Sa gospel, sa salvation, sa love ninyo. Hallelujah. At mga patuloy na nagsasuffer ng sakit, patuloy lang kayong pasalamatan. I-worship, Lord. Kasi beyond that sickness, beyond that physical sickness, there is healing. Beyond that, there is divine healing. There is something, Lord, that we could enjoy. And that is the life hidden in you, Lord Jesus, in heaven. Yes, salamat po. We just want to say thank you for everything. Just want to praise you for everything. Salamat sa privilege. Aside from this, meron pa kami mga privilege, mga perks, ika nga, Panginoon, na masasabing pinagkakaloob niyo sa amin as we worship you, as we serve you, as we continue to obey you, as we continue to live by your principles, as we continue to show our love to you, Father, in our resources, in our lives, in our time, in our everything. We offer it up to you for your glory, for your blessings, for your exaltation, O Lord, for your name, for your mighty name, Father in heaven. Thank you. Hallelujah. As we claim the answers of our needs, the answers of our prayers, as we claim the answers of your blessing, Father in heaven, hallelujah, we will bless you more. We will exalt you. We will love you more. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At syempre sa benediction, hallelujah. We give you, Father, our highest praise and worship. And to you, Lord Jesus, the proof of God's love. And of course, the proof of God's presence and power, the Holy Spirit. Thank you for being with us and blessing us now and forevermore. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At awit tayo ng huling awit. Si. Oh. Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah. 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 Diyos natin mabuti. Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin tapat. Ang Diyos natin dakilat. Di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti. Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Di nagbabago. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless.